Pag-ibig sa Enchanted Grove. Siya ay kakit-akit, masigla, maliwanag, at nakakakit, lahat ng bagay na nais ko sa aking katuwang sa buhay. Ang pag-isip tungkol sa kanya, si Lila Moon, ay nagpapasiklab ng kilig sa aking likod. Isang alon ng pananabik ang sumisikip sa aking dibdib. Sa edad na 27, siya ay isang buhawi ng karisma, isang sirena ng apoy at yelo. Siya ang uri ng babae na maaari mong kausapin ng oras-oras. Tapos ay humiga sa ilalim ng mga bituin sa komportableng katahimikan. Bawat sandali ay puno ng amoy ng jasmine at tunog ng sik na umawit sa atin. Siya ay isang likas na artista. Ipininta ang mundo sa pamamagitan ng kanyang tawa at pagiging totoo. Ayaw ni Lila sa pag-arteng pagkatao ngunit nagmamahal sa mga taos pusong-puso. At ang kanyang kabaitan ay sumisikat na parang sikat ng araw na bumabagtas sa mga sanga ng mga puno sa Enchanted Grove kung saan kami unang nagkita. Ang pag-ibig ng aking buhay. Hawak niya ang sikat ng araw sa kanyang ngiti at ang bukang liwayway sa kanyang tawa. Kami ay umibig. Naalala ko ang unang sandali na nagtagpo ang aming mga landas. Ito ay noong isang makulay na art festival sa maliit na bayan ng Willowdale. Kakakaya ko lang doon 2 linggo bago at pakiramdam ko ay nawala sa gitna ng crowd. Nakilala ko ang aking bagong kaibigan, si Tara, na tila isang puwersa ng pagtutok. Siya ay masayahin, artistiko, at may kakaibang charm na agad akong ginawa nitong parang nasa bahay. Sa kanyang mapagkaila na pagpapakilala sa festival, ako ay nahatak sa isang buhawi ng mga kulay, tawanan, at paglikha. Dun kayo nakita si Lila. Sa unang tingin, siya ay tila lahat ng hindi ko. Isang malayang espiritu na sumasagisag sa bawat lilim ng spectrum. Siya ay may mga alon ng buhok na parang hindi pa nasusupil ng sinuman. Kumikislap na birding mga mata na tila nakakabiyag sa pinakapayak na pakikipagsapalaran, at isang aura na tila humahatak sa lahat sa kanyang orbit. Ako'y nakatayo na tila natanggay. Hindi makalayo ang tingin hanggat hindi siya lumalapit. Magpinta tayo ng bayan ngayon, sigaw niya, ang kanyang enerhiya ay nakakahawa. Nagpapasiklab ng kagalakan sa paligid natin. Ako ay ngumiti na nakabibinging ngiti. Tanging kung ipapangako mong hindi ko masisira ang iyong obra. Oo, mahal, sagot niya na may pailing. Mas masaya kung pareho tayong medyo magulo. Doon, umusbong ang katatawanan habang si Lila, malikhain at matatag, ay inihagis paint na tsinelas ang kanyang mga kamay. At ipinakita, ihanda mo ang iyong sarili para sa isang artistic duel. Ang kanyang tawanan ay maliwanag at nakakaakit, lumalapit sa akin. Sumagot ako, sige, hayaan mong kunin ko ang laban. Ramdam na ramdam ang instant na koneksyon na ito. Ang aming mga kaluluwa ay nagbanggaan sa isang paraan na pinapahina ang mga dulo ng katotohanan. Ngunit sa kabilis ng kanyang pagdating, si Lila ay nahiwatigan sa pamamagitan ng kanyang kaibigan na si Jenna, na lumapit na may makulay na kasyutan, mga kamay na nakabuka. Nakita ko silang umalis na magkakasama. At ang aking puso ay bahagyang lumaglag sa kanyang pagkawala. Huwag mag-alala, babalik siya, sabi ni Tara, na tinutokso ang aking braso. Habang kami naglalakbay sa festival, ang masiglang espiritu ni Jenna ay nagtataguyod kay Lila at kami ay muling nagkasama. Hindi ko mapigilan ang paghawak ng aking hininga habang naalala ang bawat detalye ng kanyang nakakahawang ngiti at mainit na pagmamalikhain. Hey, tungkol ba sa duel? Sabi ni Lila nang siya ay bumalik. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kalikutan. Handa na akong matalo sa pinakakagalang-galang na paraan. Sagot ko, sinusubukang itago kung gaano kabilis ang tibok ng puso ko nang siya ay ngumiti sa akin. Sumugod siya na mas malapit, tinitingnan ako ng tuwid sa mga mata. Kung gayon, magsimula tayong lumikha ng kaos. Ang aming tawanan ay isang melodikong sayaw na punong-puno ng hangin. Bago ko namamalayan, lumapit siya. Ang kanyang boses ay animoy nagkukuwento. Gumawa tayo ng obra na magpapagasp ang mga kritiko. Susuportahan ko ang ideyang ito ng buong puso. Sagot ko, alos lumilipad sa kanyang presensya habang kami ay kumuha ng mga gamit at nawala sa aming paglikha. Sa kalaunan ng araw na iyon, sa ilalim ng kaleidoscope ng mga twilight hues, siya ay nakatayo sa tabi ko. Ang kanyang buhok ay nabuhaghag ng banayad na simoy. Nagpipinta ng sunset sa isang canvas. Ako'y talagang napahanga. Binabantayan mo ba akong magpinta, o nag-isip lamang kung gaano kita kamahal? Siya ay nagbiro, dahan-dahan ang kanyang ulo na may mapagmataas na ngiti. Marahil ay pareho akong ginagawa, inamin ko, ang aking pisngi ay nag-init sa katapatan. Ang tawanan ni Lila ay muling pumuno sa aking puso, at alam kong mula noon, sa ilalim na nakakakit na mga puno ng Willowdale,
Isang kwento ng pag-ibig ang namumukatkad, isang kulay ng tawanan, passion, at hindi mapagkakailang mahika ng tunay na koneksyon. Ang mga sumunod na araw ay tila isang buhawi ng tawanan, mga late-night art sessions, at mga natatanging pakikipagsapalaran sa paligid ng Willowdale. Kami ni Lila ay mabilis na naging hindi mapaghihiwalay. Bawat sandali ay tila isang canvas na naghihintay na ipinta sa aming mga alaala. Pinagmulan namin ang mga kakit-akit na landas ng Enchanted Grove, kung saan ang sikat ng araw ay nagfilter sa mga dahon sa isang nakakakit na sayaw, at bawat pagliko ay nagbubukas ng bagong lihim ng kalikasan. Nagbahaginan kami ng mga personal na kwento, pangarap, at mga aspirasyon, bukas at walang hadlang, ang ganitong mga pag-uusap na nagbibigay linaw sa ating mga puso. Isang gabi, nagdesisyon kaming mag-host ng biglang picnic sa Grove. Armado ng basket na puno ng gourmet sandwiches, sariwang prutas, at isang bote ng rose, naglatag kami ng kumot sa ilalim ng isang marangal na oak tree na tinabingan ng kumikislap na mga fairy light. Nang pumasok ang dapit hapon, ang hangin ay naglalaman na nakakabighaning halo ng tamis at pananabik. Magikol ito, saway ko, uminom na malamig na alak. Hindi ko sana maisip na makikita ko ang isang lugar na ganito, o isang tao na katulad mo. Si Lila ay umiga sa kanyang siko, ang kanyang mga alon na nakaporma sa kanyang mukha na parang isang sining. Ikaw ang nagdala na mahika, Colby. Lahat ay tila mas maliwanag sa iyong paligid. Ang kanyang mga salita ay parang yakap na mainit. Nagsalo-salo kami sa pagkain, nagtatawanan at nagbahagi ng mga subo. Pinanood ko ang kanyang mga buhay na kilos habang siya ay nagtatalumpeti na isang nakakatawang kwento mula sa kanyang kabataan, na inilarawan ang paraan kung paano siya halos nahulog sa isang fountain habang sinusubukang makuha ang atensyon ng kanyang crush. Tinawanan ko hanggang sa umagos ang mga luha sa aking mga pisngi. Hindi mapigilan ang kanyang nakakahawang sigla. Ang bawat tawanan ay tila nagbubuklod sa amin, pinagugnay ang aming mga kaluluwa na mas matibay. Ngunit, siya'y tumahimik saglit, ang kanyang mga mata ay dumako sa mga bituin na nagsimulang pumatak. Alam mo, siya ay nagsimula, ang kanyang boses ay naging mas malambing ngayon. Palagi akong natatakot sa mga koneksyon. Natatakot akong makaramdam na sobra at mawala ang aking sarili sa iba. Inilagay ko ang aking kamay sa ibabaw ng kanya. Naiintindihan ko ang takot na iyon. Ngunit kasama mo, pakiramdam ko ay mas natutuklasan ko ang aking sarili kaysa nawawala. Para bang lahat ng piraso ay nagfitems. Maari akong maging tunay na sarili ko nang walang pag-arteng pagkatao. Tumingin siya ng direkta sa aking mga mata, at sa sandaling iyon, ang mundo sa paligid namin ay naglaho. Ang kanyang berdeng mga mata ay kumikislap sa isang kahinaan na hindi ko pa nakikita. Ginagawa mo akong makaramdam ng ligtas, Colby. Palaging may mga peder ako. Ngunit ikaw, sinisira mo ang mga iyon. Nakakatakot at nakakabihani sabay. Ang hangin ay tila puno ng mga dinasabi na katotohanan na nakabitin sa pagitan namin. Lumapit ako na mas malapit, nadarama ang init na nagmumula sa kanyang balat. Hindi natin kailangang bigyan ng lebel ang anumang bagay sa ngayon. Sige, tuklasin natin ang koneksyong ito ng magkasama, saan man ito magdala. Ang mga labi ni Lila ay umikot sa isang ngiti. Isang halo ng ginhawa at kasiyahan na lumagpas sa kanya. Pagkatapos, nang walang panghihingi, siya ay umusog at ang aming mga labi ay nagtakpo sa unang pagkakataon. Ito ay isang electrifying na moment, isang malambot na siping ng pag-alinlangan na agad na umapoy sa purong pasyon. Ang aming mga tawanan ay naglaho sa background, napalitan ng ritmo ng aming mga tibok ng puso na sabay-sabay na umulit. Kami ay humiwalay. Pareho na humihingal at nagtatawanan na parang mga masasayang disyonaryong estudyante. Ang mainit na liwanag ng fairy lights ay pumapaligid sa amin, at napakaganda ng pakiramdam na parang ang sansinukob ay nag-ayos upang may pakita ang solong masayang pagkakataon. Parang kayang-kaya kong masanay sa ganito, bulong ni Lila, ang kanyang boses ay puno ng panggagambala. Ganon din ako, sagot ko, dahil ang mga salita lamang ay hindi kayang ilarawan, ang mahikang nalilikha sa pagitan namin. Habang patuloy ang aming tag-init na pakikipagsapalaran, lumikha kami ng walang katapusang mga alaala, na nagugpong na parang baging sa isang sinaunang oak, lahat ay nagdadala pabalik sa unang masayang sandali sa ilalim ng kumikislap na mga ilaw. Isinaman namin ang aming mga ulo sa sining, na dumadalo sa mga workshop at gallery, na ibinabahagi ang aming mga likha sa isa't isa na walang sagabal. Si Lila ay nagbigay inspirasyon sa akin upang seryosohin ang aking sining. Ngunit higit pa riyan, tinuruan niya akong ipasok ang aking kaluluwa sa bawat sipag ng brush.
Isang gabi, habang ang hangin ay may amoy ng taglagas, naghanda kami ng isang art showcase sa aming paboritong lugar sa Grove. Inanyayahan ang mga kaibigan na nakilala namin sa aming paglalakbay, Tara, Jenna, at Martha. Isang pagdiriwang ito ng aming pagiging malikhain at koneksyon. Bawat piraso ng sining ay pinalamutyan ng mga splash ng aming kapwa-tawanan at inspirasyon. Kilalanin ang dalawang pinakamaliwanag na bituin ng Willowdale. Sigaw ni Jenna. Ang kanyang boses ay puno ng kasiyahan habang pinapagtipan kami sa harap. Nakatayo ako sa tabi ni Lila habang ibinubulgar ang aming sama-samang obra, isang malawak na mural sa isang malaking canvas na naglalarawan sa Enchanted Grove sa lahat ng kanyang kaluwalhatian. Isang pag-ikot ng mga kulay na bumabagay sa mga kulay ng takipsilim, dappled light, at ang mismong diwa ng aming koneksyon. Ang ganda nito, may isang tawag mula sa crowd. May isa pang nagsabi, talagang nakakaakit. Nanukso si Lila, ang kanyang mata ay kumikislap ng kasiyahan. Nagtagumpay tayo, Kobe. Lumikha tayo ng isang magandang bagay ng magkasama, gaya ng ating sarili. Habang tinitingnan ko ang mga ngiting mukha at nararamdaman ang tibok ng pag-ibig at pagtanggap sa hangin, alam kong ito ay simula lamang na isang kamangha-manghang paglalakbay. Ang mundo ay tila buhay, at pakiramdam ko ay buhay din. Kasama si Lila sa aking tabi, ang aking muse, aking katuwang, aking pag-ibig. Habang ang araw ay unti-unting bumabagtas sa abot tanaw, ipinakita ko ang kanyang kamay, at pareho kaming alam na kahit saan man dadalhin ng aming paglalakbay, lagi itong magiging makulay at puno ng mahika, tulad nating dalawa. Habang ang mga buwan ay lumilipad, pinagsama-pagsama namin ni Lila ang aming mga buhay sa isang makulay na tapestry, na nahahabi ng pag-ibig at passion. Ang art showcase sa Enchanted Grove ay naging aming launching pad. Nagpapaliyab na isang flurry ng pagkamalikhain sa komunidad. Nagsimula kami ng lingguhang open mic night sa isang mainit na cafe sa Willowdale, kung saan ang mga lokal na artista ay maaring ibahagi ang kanilang mga talento, tula, musika, at visual arts. Ang cafe ay tumitibok ng kasiyahan, naging hub para sa ekspresyon at koneksyon. Si Lila ay palaging umakyat sa entablado dala ang kanyang gitara. Ang kanyang boses ay isang malambing, kakit-akit na melodiya na uminit sa aking puso. Pinanood ko siya habang siya ay nagpe-perform, nabihani sa kanyang presensya, ganap na naalis sa oras. Sa isang tiyak na gabi, ginulat niya ang lahat sa kanyang pag-enyaya sa akin na sumama sa kanya. Ang puso ko ay bumibilis habang ako ay umakyat sa entablado. Mga Ginoo at Ginoo, sabi ni Lila, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kalikutan. Ito ang aking puso at kaluluwa, si Colby Devin. Kasama, dadalhin namin kayo sa isang munting paglalakbay. Ako'y nanginginig. Ngunit ang init ng kanyang kamay sa akin at ang mapaglarong ngiti ang tila nagbigay sa akin ng kulay. Haya sa inyong lahat. Mahanang sabi kayo. Ang mikropono ay mahigpit na hawak. Ngayon, kami ay may gagawing covering somewhere over the rainbow. Habang kami ay nagsimula, ang aking mga anxieties ay naglaho, at kami ay nagbibigay ng magandang harmonya. Bawat nota ay lumalipad sa isang makulay na serenade na umakit sa aming tagapakinig. Ang palakpakan sa dulo ay puno ng sigla at kasiyahan sa loob ng cafe, at naisip ko kung gaano kalaki ang lakas ng loob na na-inspire sa akin ni Lila, hindi lamang upang ipahayag ang aking sarili kundi upang yakapin ng bukas ang pag-ibig. Sa labas ng cafe, ang malamig na hangin ay maliwanag at puno ng mga bituin, at halos hindi ko maisip na gaano ako kaswerte. Ang galing mo, sabi ni Lila, ang kanyang mata ay kumikislap ng pagmamalaki. Bakit hindi mo pa ito ginawa dati? Palagi akong takot, inamin ko, pakiramdam ang excitement na umagos sa aking mga ugat. Ngunit kasama mo, pakiramdam ko ay hindi matitinag. Habang kami ay naglalakad pauwi, inawakan ni Lila ang aking kamay, at ang init ay kumakalat sa akin tulad ng banayad na apoy. Alam mo, nag-isip ako, nagsimula siya, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso sandali. Paano kung maghanap tayo ng studio space ng magkasama? Makakalikha tayo ng aming mga ideya ng walang hangganan. Ang mungkahi ay nagbigay ng tibok sa aking puso, hindi lamang ang posibilidad ng art studio, kundi dahil sa pag-isip na opisyal na kaming magiging katuwang sa bawat aspekto. Gusto kayo ayan. Pero ano kung ito ay isang malaking kabiguan? Tanong ko. Huminto si Lila, tumalikod sa akin. Colby, ang buhay ay puno ng mga hindi tiyak na bagay. Ang tanging magagawa natin ay sundan ang ating mga puso at tingnan kung saan ito magdadala. Bukod dito, hanggat tayo ay magkasama, tinatawag kong tagumpay iyon. Ang kanyang pananampalataya sa aming dalawa, sa akin, ay nakakapanghalina.
Nagsalita ako ng mahina, ramdam ang ligtas at kaaya-aya sa kanyang tabi. Okay, gawin natin ito. Sa mga sumunod na linggo, ang aming paghahanap para sa perpektong studio ay naging isang pakikipagsapalaran. In-explore namin ang iba't ibang mga lokasyon sa paligid ng Willowdale. Bawat espasyo ay nagpasiklab ng aming mga imahinasyon at nagpapalakas ng aming pangarap. Sa wakas ay napadpad kami sa isang lumang brick building sa gilid ng bayan, na may malalaking bintana na umagos ang liwanag sa hardwood floors. Sa sandaling lumakad kaming dalawa sa loob, nakikita na namin ang aming sining na bumabalot sa mga dingding. Bawat sulok ng kwarto ay pumupukaw ng mga buhay na kulay at pagkamalikhain. Iraw na. Tumingin si Lila sa akin, may spark ng determinasyon sa kanyang mga mata. Dito tayo lilikha ng aming obra. Nilagdaan namin ang list na may halo ng kasiyahan at tensyon, pinaghirapan ng paint swatches, mga sukat ng canvas, at mga ideya sa decor habang sinimulan naming baguhin ang espasyo. Nakakahanga, parang bumubuo sa kami sa sariling kwentong pambata sa amoy ng bagong halot-halong pintura at tunog ng tawanan na sumasalamin sa mga dingding. Habang ang studio ay nagsimulang mabuhay, ganon din ang aming relasyon. Nanatili kaming sa loob hanggang sa madaling araw, nakabalot sa init ng isa't isa, nagkakaisa sa mga bagong proyekto, nagbo-brainstorm ng mga kapansin-pansing ideya, at nagbabahagi ng mga nakaw na sulyap na nagsasalita ng daan. Pagkatapos, isang malamig na gabi sa huli ng taglagas, habang ang mga ginintuang dahon ay nalalaglag mula sa mga puno, nagdesisyon kami na mag-host ng isang grand opening para sa aming studio. Ipinakalat namin ang salita sa buong komunidad, inimbitahan ang mga kaibigan, mga katrabaho sa sining, at mga bagong koneksyon. Dumating ang gabi, at lahat ng sulok ng aming studio ay pinalamutyan ng aming mga likhang sining, mga painting na nakasabit malapit sa mga bintana, mga iskultura na nakatayo sa mga sulok, at mga kuwerdas ng fairy lights na bumubuhos sa kapaligiran. Sinusumpungan ng mga tao ang bawat sulok, ang kwarto ay umusok sa tawanan at tunog ng mga tasang salamin. Kami ni Lila ay naglalakbay sa paligid, nakaramdam ng pagmamalaki sa kung ano ang aming nakamit hindi lamang bilang mga artista, kundi bilang mga katuwang. Ang aming komunidad ay nagbigay lambing sa amin, pinahahalagahan ang aming sakripisyo, at ang pagmamahal na amin nang ibinubuhos sa bawat obra. Sa gitna ng pagdiriwang, nag-iba ang atmosfera nang si Lila ay umakyat sa gitna ng kwarto, ang gitara sa kanyang kamay. Gusto kong ialay ang kantang ito sa aking kamanghamanghang katuwang. Aniya, nagbibigay ng ngiti na nagpabukas sa aking puso. Habang siya ay umawit, ang mundo ay tila nawawala, at siya ay bumukal sa isang orihinal na piraso, isang maganda at makulay na pagninilay-nilay sa pag-ibig, kahinaan, at matibay na diwa ng pagkakaisa. Ang kanyang boses ay tila umagos sa akin, na nagbibigay din sa lahat ng aming natamo. Nakita kong ang audience ay tila nagsumasayaw, nabihani na nahulog sa isang mahiwagang sandali kasama kami. Ang mga luha ay umagaw sa aking mata habang siya ay nagwawakas na hiningang nota. Ang kwarto ay sumabog sa palakpakan. Si Lila ay bumaba mula sa entablado at niyakap ako na mahigpit. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kagalakan. Ikaw ang aking lahat, Colby, bulong niya. Ramdam ko rin ang pereho. Sagot ko, ang aking puso ay umapaw. Sa aming sama-samang tawanan at pagmamahal, ang studio ay tila aming munting santuaryo. Isang lugar kung saan ang aming mga pangarap ay makakalipad, at kami ay maaring tuklasin ang kalaliman ng aming pagkamalikhain. Magkasama, nagtayo kami hindi lamang na espasyong art kundi na isang tahanan, para sa aming pagmamahal. Isang pagmamahal na kasing kulay at masigla gaya ng mga likha na aming pinagsasamantalahan. Habang kami ay nagmamasid sa mga pakikipagsapalaran na naghihintay sa amin, alam namin na magkakaroon ng mga hamon, na hindi tiyak na sitwasyon, at maging mga sandaling pagdududa. Ngunit sa kanilang pagsasama ng paglikha, tawanan, at hindi mapapansin na ugnayan, kami ay handa na harapin ang anumang hatid ng buhay. Kami ay mga katuwang sa bawat aspekto, at ito ay simula lamang ng aming pambihirang paglalakbay ng magkasama.